mga kababayan, magkakaroon kayo ng idea dito po sa nangyaring podcast na ito ni PBBM. Ito, bago lang to siguro isang araw pa lang o 2 araw pa lang yung nakakalipas buhat ng na-i-upload itong podcast na ito, na kung saan dito mahahalata ninyo at magkakaroon kayo ng idea kung bakit nawala sa DepEd eto pong si Sara Duterte at kung bakit, mga kababayan, kahit matatalik na kaibigan ni PBBM, basta hindi na nagtatrabaho ng tama at hindi na nagagampanan ng tungkulin, magugulat po kayo, bigla ang nawawala sa gobyerno ni PBBM at mababalitaan natin na wala na sa gobyerno ni PBBM. So ngayon, ito, pakinggan po natin, mga kababayan, itong pagkadismaya ni PBBM sa resulta ng K-12 program, mga kababayan. At dito makikita rin natin kung naging magaling ba itong si Sara Duterte na sekretary ng DepEd noong mga panahon po niya. Ito, i-play po natin. Wala naman naging advantage, hindi rin nakukuha sa trabaho Tama. That's his frustration and that's also my frustration. So, we'll see what the Congress will do. Walang bentahe para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawa reforma sa edukasyon sa bansa, partikular na ang pagdaragdag ng senior high school curriculum sa ilalim ng K-12 program. Gaya ni Senator Jinggoy Estrada, nagpahayag rin ng pagkadismaya ang Pangulo sa programa dahil hindi nito nakamit ang kanyang pinakalayunin na agad na makakakuha ng trabaho ang isang estudyanteng nagtapos sa ilalim ng naturang bagong kurikulum. Sa ngayon, ayon kay Pangulong Marcos, nakikipagtulungan na ang kanyang administrasyon sa pribadong sektor upang mapabuti ang education system ng bansa. Basta't ang sinabi ko kay Sec Sani, yes, Angara, pagandahin natin ng husto habang nandyan pa yan. Kasi anong madalas natin marinig? Mismatch. Yung skills ko, hindi employable. Ipapaubayan na lamang ng Pangulo sa Kongreso ang magiging aksyon sa K-12 program na binuo ng isang batas. Sa kanya rin podcast, naniniwala si PBBM na napabayaan ang estado ng edukasyon sa bansa. Patunayan niya nito. O akala ko ba mahal ni Sara Duterte ang education, mga kababayan? Akala ko ba laging sinasabi ni Sara Duterte tuwing magkakaroon siya ng interview na dapat tutukan ng edukasyon sa Pilipinas, pero nung siya po ang naging sekretary ng DepEd, hindi lamang po, mga kababayan, basta napabayaan. Naging mababa pa ang antas ng edukasyon dito po sa ating bansa. Sa madalit salita, hindi lang basta napabayaan, sobrang napabayaan ang edukasyon, mga kababayan, dito po sa ating bansa buhat nung siya ang naging sekretary ng DepEd. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit nawala si Sara Duterte sa DepEd. Ano po na pinapalabas nila na nag-resign na itong si Sara, pero definitely kaya po yan nawala, mga kababayan, in my personal opinion, yan po ay nasibak dahil hindi na po tama ang ginagawa dyan po sa DepEd noong mga panahon na siya po ang sekretary ng DepEd. Yan po yung katotohanan dyan. Ano po, binigyan lamang siya ng magandang exit, pero ang katotohanan po dyan, hindi na po satisfied ang taong bayan sa trabaho ni Sara Duterte kasi hindi naman po talaga niya minahal ang departamento ng DepEd. Ang minahal lamang po niya yung pera dun sa DepEd, mga kababayan, yung mga confidential funds at yung pondo ng departamento ng DepEd. Yan po yung minahal ni Vice President Sara Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin ang kulelat na pwesto ng mga mag-aaral sa bansa pagdating sa mga international rankings. Gayon din ang mga lumang school buildings na hanggang ngayon ay pinagtsatsagaan pa rin gamitin. Diba? Dapat yung mga classroom na yun, 20-30 years lamang ang lifetime. Dapat ayusin yan after. Pero hanggang ngayon ginagamit pa. Pinabayaan talaga ang education. That's what's happened. Kanina, in-inspection ng Pangulo. Yan ba yung sinasabi na tutukan? Yan ba yung sinasabing minahal? Ano po, minahal ni Vice President Sara Duterte ang DepEd noong mga panahon po niya? Yan ba yung sinasabi ng mga didishet na magaling yung aming BP? Gumanda, umunlad ang DepEd nung sa panahon niya, nung siya ang sekretary ng DepEd. Pero ang totoo, mga kababayan, hindi naman po talaga. Lalo lang naging mahirap ang kalagayan ng edukasyon dito po sa ating bansa nung siya po ang naging sekretary ng DepEd. Dapat kung magaling siyang sekretary, mga kababayan dyan sa DepEd nung panahon po niya, sana napabago niya yung mga classroom. Ano po na kung saan talagang napakatagal na pong panahon na nakatayo at kinakailangan ng i-renovate. Kaso ang problema, hindi, mga kababayan
At hindi naman po sasabihin ni PBBM na napabayaan ng sobrang education ng DepEd kung naging magaling lang sana na sekretary ng DepEd ito pong si Sara. Yan yung katotohanan dyan mga kababayan. Ano po? Anyway, shoutout kay kay God Servant 7, Tritons, mega love shoutout po na napakasarap ha. Thank you po sa panonood. Ipagpatuloy pa natin. Ang nasunog na lumang gusali ng San Francisco High School sa Quezon City. Inatasan na ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways na magtayo na ng bago. Ayon sa Pangulo, kailangang inspeksyonin rin na mabuti ang iba pang eskwelahan, lalo na ang linya ng kuryente kung may problema upang maiwasan ang sunog. Now, we must look to the reconstruction nitong nasira dahil kahit na sa labas makita niyo structurally mukhang hindi na maaasahan yung mga syempre yung mga structure dito. Baka nga yung ibang mga eskwelahan na nakikita ni PBBM sa panahon pa ng kanyang tatay na itayo yun eh. Diba? Baka nga yung mga eskwelahan dyan na napansin ng presidente, panahon pa ng kanyang tatay na ipagawa. At Marcos era pa mga kababayan. Kaya nga kung titingnan nyo, maliwanag naman yung sinabi ng presidente. Etong eskwelahan na ito, napakatagal na nito. 30 years na, mahigit mga kababayan. Dapat nga nare-renovate na at napapatibay uli. Pero ang nangyari nga mga kababayan, sa panahon ni Sara, hindi nga niya minahal ang DepEd mga kababayan, ang departamento ng DepEd, dahil ang minahal po niya yung confidential fund ng DepEd mga kababayan. Ito, kaya kailangan na siya, kailangan talagang gibayin. Buti lang hindi inabot yung katabi ng building. Samantala, tiniyak naman ni Department of Education Secretary Sani Angara na nagbigay na sila ng kapalit ng mga nasunog na computer set sa paaralan, bukod sa nauna nang naiabot ng mga tulong. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ayan, di ba just sa point na yan mga kababayan, talagang bistado itong si Sara. Bakit? Hindi naman magkakaroon ng mga problemang ganito mga kababayan at mga lumang eskwelahan kung naging magaling na sekretary ng DepEd, eto pong si Sara. So ngayon, dyan pa lang, sa nakita mismo ng presidente at nakita ng mamamayang Pilipino sa mga pagbisita ni PBBM, dyan pa lang makikita natin na hindi naman talaga naging magaling na sekretary ng DepEd, ito pong si Vice President Sara Duterte. Naging magaling lang siya na tagahawak mga kababayan nung mga confidential funds kasi hindi natin alam kung saan niya dinala. So ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito po sa isang podcast ni PBBM na kung saan dito maliliwanagan lahat ng mga kababayang Pilipino po natin kung bakit nga ba yung mga matatalik na kaibigan ni PBBM, katulad mga kababayan nitong mga malalapit kay PBBM like Atty. Vic Rodriguez, Sara Duterte, at kung sino-sino pa mga kababayan ay biglaan na lamang pong nawala sa gobyerno ni PBBM. At nung mga nawala po sila, saglit na manahimik na lamang at sabihin yung katotohanan sa taong bayan, ano po ginawa nila? Siniraan nila ang presidente at ang gobyerno ni PBBM. So ngayon, pag-usapan natin mga kababayan itong naging podcast na ito ni PBBM, at dito may masasabi si PBBM na i-connect natin dun sa mga paninira ni Vic Rodriguez. Una pong tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami natin problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Totoo. Ilang dekada tayong business as usual. Anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay. Tama! Na dapat, pagka naglalakad ka, may nakita kang, ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na gano'n. Bakit nag-aantay sila ng gano'ng katagal? Kagaya ito sa
San Juanico, nakita namin, nag-aantay sila 3 araw doon sa bago makatawid. So those are the things that we still have to pay attention to. And that's every day. Every day yun. Hindi mo pwedeng sabihin, naayos ko na. Tapos iiwanan mo. Kailangan balik-balikan mo. That's why you are you're on probation. Yes. Because it's an ongoing assessment. You said that the entire government is on probation. Yes. So warning yan. Parang pagbibigay warning na hindi ka pwedeng, sabi nyo nga, business as usual. Tama. Military. Kapag sinasabi, ito yung gagawin mo. Pag hindi mo, ano nangyari? Hindi ko nagawa kasi ganyan. Out. You're relieved. Next. And that's what we should do. Kita niya mga kababayan na inihalin tulad ni PBBM do sa military. Kapag ka sinabi sa'yo yung gagawin mo, hindi mo nagawa, yung trabaho mo, out ka. Hindi ka para dyan. May mas deserving na tao na pwede dyan sa posisyon mo. At yan mga kababayan, yung nangyari kina Vic Rodriguez, kina Sara Duterte, kina Trixie Angeles at do sa iba pa na mga natanggal sa kanilang mga posisyon na binigyan lang ng magandang exit ng ating gobyerno kasi napakabait ng ating presidente mga kababayan at hindi naman po pala away etong si PBBM at hindi naman po iskandalosong tao etong si PBBM mga kababayan. So ngayon, kung titingnan ninyo, kaya nawala etong si Vic Rodriguez bukod sa kanya mga issue at mga matitinding issue na nalink po sa kanya katulad ng mga sugar fiasco, katulad ng mga pagbibenta ng posisyon dyan sa ating gobyerno mga kababayan na nagkakahalaga di umano ng 100 million, hindi niya nagagampanan ng maayos yung kanyang trabaho kaya hindi siya nararapat sa kanyang posisyon bilang ES mga kababayan. At ito naman po si Atty. Trixie Angeles, ganun din naman mga kababayan, hindi po siya nararapat sa kanyang posisyon dahil hindi po niya maibalita ng maayos ang mga proyekto at nagagawang magaganda ng ating gobyerno. Ganun din mga kababayan, etong si Sara Duterte, kahit pa naging kaibigan siya ng presidente at naging malapit mga kababayan kay PBBM, hindi niya nagagampanan ng maayos yung pagiging sekretary niya ng DepEd, kaya po siya nawala mga kababayan sa gabinete ni PBBM. Ang maganda nga lang sa ginawa ng presidente, binigyan po siya ng magandang exit sila at hindi na po humantong pa sa iskandalo mga kababayan. Kaya lang naman nagkaroon ng mga issue kasi nga yung mga tao na yan na nawala sa gobyerno, sila na po mismo mga kababayan na nag-ingay at kung ano-ano mga imbentong kwento ang sinabi po nila laban sa presidente at sa gobyerno ni PBBM. Ngayon ipagpatuloy pa natin. We have to be very, very strict. Look, kahit kaibigan kita, mahal kita at lahat, pero hindi mo nagagawa yung trabaho hindi naman ito tungkol sa pagkakaibigan ng pagmamahal natin sa isa't isa kung hindi para sa serbisyo para sa tao. Puntahan ko. Maliwanag. Di ba mga kababayan? Di porkit kaibigan kita, di porkit mahal kita, hindi naman yan yung pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan dito yung serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Mas matimbang, tandaan nyo palagi mga kababayan, mas matimbang kay PBBM ang taong bayan ang serbisyo para sa ikauunlad ng pamumuhay ng mamamayang Pilipino, ikagaganda ng pamumuhay nating lahat kaysa po sa pakikipagkaibigan. Oo, nandoon, palakaibigan ng presidente, pero mga kababayan, mas matimbang sa kanya ang magkaroon ng magandang serbisyo para po sa ating lahat. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Po yung umikot kayo ng Sikihor, sumakay kayo ng MRT, alam nyo, punta pa kayo ng palengke, yung huli kong napanood din, alam nyo, aware kayo. Kita nyo yung haba ng pila sa mga government hospitals, yung mga... Sa akin kasi mga kababayan, ang pananaw ko, kapag nakapagpayo na ako sa iyo ng 4 na beses at hindi ka nakikinig, napakapasaway mo, kumakawang ako mga kababayan. Alam niyo naman yung ibig kong sabihin. Ganon kasi ako Ang paraan ko kasi ng pakikipagkaibigan kapag hindi na siya nakikinig sa mga payo ko sa kanya para sa ikagaganda ng buhay niya at hindi niya ako pinapakinggan, kumakawang ako. Ibig sabihin nun, hindi na ako nakikisama mga kababayan. Kaysa naman plastikin ko yung tao, mas pinipili ko na tumahak na lang ng sarili kong landas mga kababayan para sa ikauunlad naman ng sarili ko kaysa payuhan mo, aksahin mo yung oras
sa kakapayo mo dun sa ibang tao na hindi naman nakikinig sa mga payo mo. Sana, alam ko marami sa atin na ganyan. Alam ko marami sa atin na ginugusto ninyo na mapayuhan na maganda yung ibang tao para mapaganda yung buhay nila, pero hindi naman sila nakikinig. So kapag ganoon mga kababayan, much better kumawang na lang kayo at unahin nyo yung sarili po ninyo. Parang katulad lang din sa ginawa ng presidente, hindi naman kasi issue ng pakikipagkaibigan yan, kung hindi issue ng pagsiserbisyo yan sa taong bayan. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit etong si Sara Duterte galit na galit kay PBBM at sa gobyerno ni PBBM, dahil nga nawala si Sara Duterte sa gobyerno ni PBBM dahil hindi niya po nagagampanan ng tama ang pagiging sekretary niya ng Department of Education. Bagkos saglip na magtrabaho siya, inuna niyang trabahuin yung pera ng taong bayan. Outpatient natin, and kumbaga nakita nyo yung realidad na pinagdadaan ng ating mga kababayan. Ito po ba ay part of your governance talaga? Na talagang, teka, bababa ako. Tignan ko nga, talagang gusto ko mas madaling mapatakbo ang bansa. Kung talagang nandoon ako, lalapit ako, bababa ako sa mga tao para maramdaman kung ano yung nararamdaman nila. And maybe it's easier to think of something or to think of the solution kung paano mapapagaan ang buhay po ng bawat mamamayan. At any level of government, it's very different to receive, makatanggap ka ng report na sasabihin, natapos namin yung project, ganito yung ginastos namin, may picture na maganda. Pero pag pinuntahan mo, iba talaga. Totoo pala yung report, maganda yung report. Alam mo na, yung taong yun, hindi nagsisinungaling sa'yo. The other side is, binuhala ako nitong mga lokon to. Alam mo na, eto mga to, hindi reliable yan. Maghanap tayo ng iba. So it's still important to go and see things for yourself. Because it's, of course you read all the reports, no? But that's not the iba-ibang accuracy rating ko minsan. May nangyari na po bang ganoon? Dami na. Ganda ng report. Okay, sige nga. Tingnan natin. Marami. What do you do about it? Like, you look, if it's important. Like dun sa official na in charge na, bakit ganitong report nyo pero iba yung realidad? Kapupuntahan mo nga. Sabi, kung hindi ka nakakasiguro, halimbawa, may report, napakaganda ng lahat. Yan ang presidente, mga kababayan. Yan ang totoong presidente. Bakit? Kasi nung panahon ni Digong, mga kababayan, siguro nakabase lang sila sa mga sinasabi ng report ng mga tauhan ni Duterte. Kaya kita nyo, yung mga tulay na ipinatayo, gumuguho agad. Yung mga kalsadang ipinagawa noon, ngayon binabakbak kasi sira na agad, mga kababayan. Kasi nga, nakabase lang sila dun sa report, mga kababayan. Ngayon, si PBBM, kapag may isinumite sa kanya na report, maganda yung nasa litrato, pinupuntahan pa ng presidente mismo para malaman kung nagsisinungaling ba sa kanya yung tauhan niya or nagsasabi ba ng totoo sa kanya yung tauhan po niya. Yan po, mga kababayan, ang totoong presidente. Ibig sabihin, mga kababayan, si PBBM mahirap utuin, mahirap utakan, at talagang nakatuon mismo doon, mga kababayan, sa totoong nangyayari sa ibaba. Ibig sabihin, nakatuon sa pamumuhay mismo ng mga kababayang Pilipino po natin. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero may kaibigan ka na tiga doon. Diba? Boss, hindi totoo yan. Hindi nila natapos. Talaga? Oo. Kapuntahan natin. Yun. Pag-explainin mo yung tao. Siyempre, kung ano yung mga paliwanag na, hindi mo pala kaya, sige, paltang kita. Hanap tayo ng mas magaling. Speaking of palitan, hindi naririnig, hindi na ilalabas, pero siguro sa mas mababang mga posisyon, marami na po ba kayong napalitan doon sa loob ng 3 taon? Marami na. Hindi na lang namin ina-announce kasi, just get, ako, trabaho to, just, if you're not helping, get out of the way. Okay? Kung di mo kami tutulungan, basta umalis ka na lang dito. Gawin mo yung gusto mong gawin, pero pabayaan mo kami magtrabaho. That's my attitude all the time. So, whatever get out of the way means you're fired or may floating ka o ililipat ka sa ibang part of the government. Whatever it is, basta just get out of the way so that I can do my job. Di ba, mga kababayan,
yung sinasabi ko sa inyo noon, totoo. So hindi ko naman kayo uutuin mga kababayan. Mabait lang talaga si PBBM. Ano yung sabi ni PBBM? Kung hindi ka nakakatulong, napakasimple. Malis ka dyan. Hayaan mo akong magtrabaho para sa taong bayan. Ang isa pa dyan mga kababayan, maliwanag naman yung sinabi ni PBBM eh. Diba maliwanag yung sinabi ng presidente na hindi na nga lang nila ina-announce. Kaya nga kung makikita nyo, nung nawala si Sara Duterte, sila na nagsabi sa publiko. Nag-resign mga kababayan na ito si Sara. Siya na mismo ang nagsabi sa publiko na umaayaw na siya sa DepEd mga kababayan. Etong si Vic Rodriguez, diba sila na yung umalis mga kababayan, sina Attorney Trixie, sila na mismo mga kababayan. Sa kanila nga natin nalaman nawala na sila sa gobyerno ni PBBM. Kasi nga, ang presidente, mabait. Hindi ang presidente katulad ni Digong na kapag may nawawala sa kanyang gabinete, may pahabol ba na salita at pagbabanta, ihiya ka pa. Si PBBM, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Basta ang mahalaga, umalis ka na. Papalitan na kita. Ganun lang kasimple. Kung hindi mo nagagawa yung trabaho, much better, palitan. Palitan ka na mas deserving sa'yo. At yan yung mga dahilan mga kababayan kung bakit nawala sina Vic Rodriguez, sina Sara Duterte at sina Attorney Trixie. Kasi hindi po nila nagagampanan ng maayos yung kanilang mga trabaho, kaya po sila nawala sa mga departamento kung saan po sila napabilang nung una, nung nagsisimula pa lamang ang gobyerno ni PBBM. So napakaganda ng sinabi ng presidente ngayon. Sana yung iba ng mga DD-shit na hibang pa rin sa mga taong sinusuportahan po nila, sana maintindihan nyo yung kalagayan at sinasabi ng presidente. Basag silang lahat kay PBBM. Kasi mismo ang presidente na nagsabi na ang pananaw po niya sa pagpapatakbo niya ng gobyerno at kung paano siya tumingin sa kanyang mga miyembro ng kanyang gabinete at kanyang mga tauhan. Mga kababayan, kung hindi nila deserve, kung hindi nila tinatrabaho ng maayos yung trabaho nila, hindi nila deserve na magtrabaho dyan. Dapat silang palitan ng mga taong mas deserving. Ano po? So anyway, mga kababayan, kayo po, ano po ang komento nyo hingil sa podcast na yan ni PBBM na kung saan mga kababayan, talagang sapul at basag dyan yung mga nangangarap pa rin ng gising na kunyari nag-resign pero definitely sinibak naman talaga.